Ang daming wow mali ng 18 Marines. Una, isinama nila si Laila de Lima sa listahan. Pero inamin ng abogado ng 18 Marines na mistake daw ang inclusion niya. Hindi pa siya congressman nung panahon na yon. Hindi pwedeng sabihin typo lang yan. That goes directly to credibility. Pangalawa, may allegation laban kay Senator Tito Soto. Ang kwento ay may delivery raw sa kanya nung panahon na hindi pa siya senator. At may assistant pa raw siya na binigyan kahit patay na yung taong yon. Mali na ang timeline, mali pa ang taong involved, at imposible ang mga nangyari sa mga sinasabi. That is a fatal credibility problem. Pangatlo, kasama rin sa affidavit sina Loren Legarda at Mark Villar. Isa sila sa mga nabanggit na tumanggap daw ng maleta. Pero bakit hindi binasa yung part ng involvement nila at biglang tahimik tungkol doon? Tapos ayon pa mismo sa Philippine Navy, 4 sa 18 ay hindi raw naging miyembro ng Navy or Marines at karamihan ay dishonorably discharged. So paano magiging kapanipaniwala ang mga claims nila? Kung isang beses lang nagkamali, fine. Baka pwedeng sabihin simple mistake. Pero sa dami ng problema ng testimony nila, wala ng credibility ang mga pinagsasabi. Kapag ang testimony ay puno ng butas, hindi na siya nagiging kapanipaniwala. Wala pang cross-examination yan. Walang kalaban na nakakapagtanong. Sila-sila na lang nandun. Tapos, ganun pa ang testimony nila. Yan ang tinatawag na they are digging their own grave.